أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني وأخواتي في الله قبل على كل شيء أحييكم بتحية الإسلام ما أقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Hadapan o mga dato tanwanyanan lo sa mga bayo magitsampan igamanak sa mawatan masitan kano mga lugar sa amin, mga pagali namin ang nakatalamba sa kanunya agay abaraka panganin kano sa Allah isuuman ipahala balas o kinagtinggapas kano sa kanunya agay na ipabaladamono kanan sa kanuuman ni isasal kita no yamay ito na mapiaso kinaangay tano na mapiamanin tano kanukanan imapiakon ikauli na uman ni isasal kita no sabab sa kanuntunan na di kapila ikapon bitiala tano sa bitialaan niya di ka nabayanin makna migkataw ta okay na yaman ang tinamosay Apiya ay kartapi. Kontra sa kailan tano'y orasan niya kanukuli di orasan niya adi kambaligunan abya panyaling kaadan iyata ng mga bitiala siya na andang dun anakinag tano natawan tano na namin babi tagkir patadam niya sa kanulako-lako nos kita no magapantag sa kanubitiano kita no niya agama mandag sa antapan sa mayan niya iyata no niya ng balasya na nadito na tano pagitsan sa kagtalo nagaanta paginawag ko upamaning kausalan tano kita no niya kagtalo nagaanta paginawag ko imanabon silang pagaladan di na namanabon silang binutawanan sa kulong kalem-kalem amalibutang di nilag katawan kung inganin ipangbulan ba niya inganin ipagdaluntan mo niya inganin ukitalikita mo niya agama di kalokalo kakaarnan upamanin at tawfikano kanan so mga pusong ilan kanulikitan mo ukit na di kalokalo kaadan isaluwa kanilan magunsig ipusungin sa patunod sa kanulikitan mo niya agama na bagi atijara ko bangania ko sa ampun kanulangon-langon uskita no sa yamay to napakapanambay tano sa basa nilan di ka nabayanin makna ipagunod tano kanilan okay nayata nun to kahandalon na piyadamon upamanin sa timan o di na duwatiman imakinagilan akad talo mano nilan kasabutan kausalan tanong kanilan aniya akad talo sa mga kapatid po namin mga non-Muslim bago po ang lahat tayo po ay magpapasalamat sa Allah sa Panginoon sapagkat tayo po ay nandito upang saksihan ang kasalan ko ni Mujahid at sa kasi Jensira. Ang kasal na ito mga kapatid po namin sa relihiyong Islam ay kasal na kung saan sa pamamaraan po ng relihiyong Islam. Para po sa kaalaman po ng lahat, ang kasalan po ng relihiyong Islam ay wikang Arabic. Na kung gagamitin po natin ang wikang Arabic ay malamang na hindi po tayo magkakaintindihan. Kaya't pinili po namin pansamantala ang wikang Tagalog kahit na baluktot po yung Tagalog po natin, kayo na lang po ang bahala kung paano po ninyo ituwid sapagkat ang paghiram po ng isang wika ay napakahirap. Kinakailangan pa po nating pag-aralan upang sa ganon ay magiging eksperto po tayo kung ano pong wika ang gugustuhin po natin. Sa ngayon mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, hilingin po natin sa Panginoon sa Allah na tayo po ay magkakaintindihan sa araw na ito. Magkaiba man po tayo ng wika, higit sa lahat ay magkaiba po tayo ng pinaniniwalaan. Bakit po? Alam ko po, sa mga kapatid po nating mga Kristiyano, mga non-Muslim,
kayo po ay naniniwala na si Jesucristo po ay isang Diyos. Bilang isang tunay na Muslim, ay hindi po magiging isang ganap na tunay na Muslim ang kagaya po namin kung hindi po namin paniniwalaan si Jesucristo. Subalit ang paniniwalang ito ay dito po tayo nagkaiba sapagkat ang paniniwala po ninyo si Jesucristo po ay isang Diyos at kami naman po bilang isang Muslim ang paniniwala po namin kay Jesucristo ay hindi po isang Diyos kundi isa lamang propeta. Ano po ba ang nagiging batayan ng relihiyong Islam na kung saan ang paniniwala po namin mga Muslim kay Jesucristo ay hindi po isang Diyos, kundi isa lamang propeta? Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia ay napakalinaw. Lucas 24:19 na ang sabi po sa Biblia. Ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Napakalinaw po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam na kung saan ang versikulong ito ay magpapatunay na si Jesucristo po ay hindi po isang Diyos kundi isa lamang propeta. Puntahan po natin ang Mateo 4:2 na ang sabi po sa Biblia. At nang siya'y makapag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Kung siya po ay isang Diyos, bakit po nagsagawa ng pag-aayuno? Na kung saan ang pag-aayuno, mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, ay isa sa mga gawain ng taong may pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, dahil siya po ay nagsagawa ng pag-aayuno, ibig sabihin siya po ay may kinikilalang Diyos. Ganyan po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam. Subalit, kapag patuloy po ang pagbabasa po natin ng Biblia kung minsan po ay nakakalito. Bakit po? Sapagkat atin din pong mabasa sa Juan 10:30 na ang sabi mismo kung saan si Jesucristo mismo ang nagsabi sa Biblia. Na ang sabi po mismo ni Jesucristo sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ito na po mga kapatid po namin mga non-Muslim. Ang karamihan po sa atin, ang pagkakaintindi o pagkakaunawa po natin sa versikulong ito, ako at ang Ama ay iisa. Ang karamihan po sa atin, ang pagkakaintindi po natin, si Jesucristo at ang Diyos ay iisa sa pagiging Diyos, subalit hindi po. Si Jesucristo at ang Diyos ay iisa, hindi po sa pagiging Diyos, kundi iisa sa layunin. Na kung saan, mula noon ay layunin na po ng Panginoon, layunin na po ng Allah, na pag-isahin ang kanyang mga nilikha at upang magkaroon ng katuparan ang layuning ito, pumili po ang Allah, pumili po ang Panginoon ng mga propeta upang makiisa sa kanyang layunin. Kaya't ang layuning ito mula kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesucristo, kay Muhammad sa kanila nawa ang kapayapaan. Ganyan po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam. Nang sinabi po ni Jesucristo sa Juan 8:40, ito po ay magpapatunay na kung saan siya po mismo ang nagsabi. Juan 8:40 sa Biblia, na ang sabi po ni Jesucristo, datapwat ng ako'y inyong pinagsisikapang patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Napakalinaw po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, na kung saan si Jesucristo mismo ang nagsabi, na kung saan nagpakilala na siya po ay isang tao. Datapwat ng ako'y inyong pinagsisikapang patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Ganyan po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, na kung saan si Jesucristo mismo ang nagsabi sa Juan 8:40. At nang ipinakilala po ni Jesus ang kanyang Panginoon sa banal na Quran,
Ito po ay binanggit ng Allah sa kanyang banal na Quran, chapter 19, verse 36, na ang sabi po sa banal na Quran, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim. Ito po na salita na nandyan po sa banal na Quran ay nanggaling o dumaan ito sa bibig po ni Isa o ni kaya si Hesus Kristo, na ang ibig sabihin po ng sinabi po ni Hesus Kristo sa banal na Quran, Inna Allah Rabbi, katotohanan sabi po ni Hesus Kristo, Inna Allah Rabbi, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon. Ito na po, ipinakilala mismo ni Hesus Kristo sa banal na Quran. Ang kanyang Panginoon, ang Allah. Wa Rabbukum, Panginoon ko at Panginoon ninyo, sabi ni Hesus Kristo. Ta'budu hada siratun mustaqim. At hindi lamang ipinakilala po ni Hesus Kristo ang ating Panginoong Allah, kundi kanya pang sinabi, Ta'budu hada siratun mustaqim. Sambahin nyo, sabi po ni Hesus Kristo, ang Allah, ang nag-iisang Allah, sapagkat yan po ang matuwid na landas. Allah. Yan po ang sabi po ni Hesus Kristo sa banal na Quran. Kaya ang paniniwala po namin mga Muslim kay Hesus Kristo ay hindi po isang Diyos, kundi isa lamang propeta. At dyan po tayo nagkaiba sa mga kapatid po nating mga non-Muslim, sa mga kapatid po nating mga Kristiyano. Ito po ay dagdag po kaalaman po para sa inyo, na kung saan magkaroon naman po kayo ng kaalaman patungkol po sa relihiyong Islam, ang paniniwala po namin mga Muslim pagdating po kay Hesus Kristo. Allahu Akbar. Puntahan po natin mga kapatid po namin sa relihiyong Islam ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito, na kung saan ang kasal po ni Mujahid at saka si Jajira. Ang kasalan po ng relihiyong Islam ay may mga alituntunin po tayong dapat sundin, na kung saan ang mga alituntunin na ito, kung hindi man po natin maisagawa, legal man po sa ating paningin ang kasal, subalit hindi po magiging legal sa harap po ng Allah, sa harap po ng Panginoon, sapagkat hindi po natin naisagawa ang mga alituntunin. Ano-ano po ba ang mga alituntunin ng relihiyong Islam pagdating po sa kasalan? Una, kung ang ikakasal na lalaki o di kaya'y babae ay hindi po isang tunay na Muslim, kinakailangan po nating i-convert at ipasok po sa relihiyong Islam at tatawagin po nating balik Islam. Ganyan po mga kapatid po namin sa relihiyong Islam. Kung minsan mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, ang salitang balik Islam po ay kung minsan po ay napakalaking katanungan sa ating mga isipan, na kung bakit ang isang Kristiyano, ito man po ay Katoliko o Seventh-day Adventist o anumang relihiyon, at papasok po sa relihiyong Islam, bakit agad-agad po nating tatawaging balik Islam? Subalit ang isang Muslim, papasok po sa relihiyon ng Kristiyano, ito man po ay Seventh-day Adventist o ito man po ay Katoliko o anumang relihiyon, bakit hindi rin po tatawaging balik Kristiyano? Ano po ang pagkakaiba? Dahil mga kapatid po namin sa relihiyong Islam, ang paniniwala po ng relihiyong Islam, alinsunod sa salita po ng Propeta Muhammad, sumasa kanya nawa ang kapayapaan, na ang sabi po ng Propeta Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitra, faabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ila akhiril hadith. Ayon sa salita ng Propeta, ang lahat ng mga tao na isinilang sa mundong ito ay isinilang na isang tunay na Muslim. Yan po ang paniniwala po ng relihiyong Islam. Kaya kung minsan mga kapatid po namin, yung nagiging paninindigan po ng iba sa atin, Kristiyano ka, Muslim ako, magkaaway tayo. Yan po ay isang pagkakamali. Sapagkat kung ating balikan ang salita ng propeta, ang lahat ng mga tao na nandito sa ibabaw ng
mundong ito ay nanggaling po sa iisang pinagmulan. At alam ko po, ang paniniwala po ng mga kapatid po nating mga Kristiyano, nanggaling po tayo kay Adan. At ganun na rin po ang paniniwala po naming mga Muslim, nanggaling po tayo kay Nabi Allahu Adam. Adan at saka Adam ay iisang nilikha po ng Allah, iisang nilikha po ng Panginoon. So, ganyan po ang paniniwala po naming mga Muslim pagdating po sa kasalan. Bago po ikasal ang lalaki at babae, هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي فستانها فستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. Keep the phone there because you get your food. Keep the phone.